Hello, good day everyone. So my name is Denver Tawi and I will be discuss our topic of preparation of canning procedure. So before we start our discussion, I just want to ask some of you or uh, mga kanina ng ating mga ibang student teacher, do you have any idea or comment about the history of the problem ng preservation? Okay, meron po ba? Okay, thank you so much sa pagsagot. Okay, ayun, let's pray muna tayo bago tayo mag-start sa ating discussion for today. Okay, thank you so much. And Secretary, gusto ko lamang pong tanongin, sino po ba yung mga absent at present for today? Okay, salamat po. Okay, so ayan, for today, I will discuss about the preparation of canning procedure. So, first is why canning. So why canning is preserves food by killing microorganisms and sealing out air. And second is preventing spoilage and extends shelf life. Okay. So meron tayong mga type of canning. So sa type of canning is meron daw siyang dalawang type kung paano daw lutuin ang preservation ng pagpe-preserve ng ating canning sa pickles. Okay. So first is yung boiling water batch. So sa boiling water batch, gumagamit tayo doon ng doon natin pine-preserve o doon natin nilalagay yung ating can o yung ating jar para maluto yung ating pine-preserve. And then yung pangalawa naman is yung pressure canning. So kung makikita niyo sa pictures, merong dalawang klase kung paano lutuin daw yung pinapreserve nating ang ating pinapreserve nating product. Okay. So, ngayon naman, meron naman tayong preparation steps. So, ayan. So, bago natin simulan ang paglalagay o pagluluto ng ating pinapreserve na product is kailangan select fresh and high quality product. So, dapat yung nilalagay daw po natin o yung nilalagay po nating product doon sa mismong jar or doon sa mismong lata is dapat fresh and then high quality yung product natin. And then second is wash and peel and trim as method. So syempre, sa pagwash, so kailangan nating winawash muna natin or dapat malinis dapat muna yung product o yung i-preserve natin para at least maiwasan din natin yung mga microorganism. And second yung trim. So bakit mahalaga po yung trim sa ating canning? Dahil po may mga iba po doon na bulok at may mga iba po doon na hindi po mas makaka-apekto po siya or magkakos po ng microorganism din. So for example, dahil product po is for example yung pickles po. So sa pickles po natin, may mga iba po doon is mga bulok or may iba po doon na okay po yung pickles na yon. So dapat hinihiwalay po natin yung mga bulok para at least po pag ikakain po natin siya or preserve po natin siya is maganda po yung ating preservation. At maiwasan, especially din po, maiwasan din po natin yung pagkabulok or pagkasira ng ating pinapreserve na pickles. And then pangatlo naman po is yung peel. So dapat, yun nga, dapat yung paghihiwa or paghihiwa ng ating pickles is dapat maayos po yung pagkakahiwa natin kasi once po kasi na magkaroon po or yung hiniwa po natin is magkaroon nga din po talaga ng bulok dun sa ating hinihiwa is possible po is magkakaroon po or magiging cause po siya ng pagkasira po na ating pinapreserve na pickles. Okay? Ayun naman, next naman is yung packing jars. So sa packing jars naman, so hot pack, preheat, and before filling jars. Ayun. So dapat pag tinapak po natin yung ating pickles or ilalagay po natin yung pickles sa jar or sa can, dapat po habang si pickles po or habang yung pinapreserve po natin is dapat mainit pa po siya para at least po ayun nga po is nakakatulong po siya sa pagpatay ng mga microorganism. Okay, and then yung raw pack fills jars with raw food. So dapat maayos din po dapat yung is pinapreserve po natin siyang yun nga yung hilaw po
o yung ating hilaw na ating pikas, dahil po yun din po yung isa mga packing jars. And then yung lip wrapper space or 1/2 space. So ayun. So dapat po meron po siyang lip wrapper has lip space 1/2 space. Okay? And then next is remove air bubbles. Ayun. So bakit nga po ba mahalaga yung remove and bubbles? Because dahil isa rin po yun sa aking sanhi kung bakit masisira po ating yung kinakain na ating pinapreserve, dahil once po na may naka-open po or may konting butas lang po dun sa ating kinakain, is possible din po na masira po yung ating pinapreserve. Okay. So ayun, sa processing naman natin is boiling water bath. So ayun, so dapat po iboboil po natin siya doon sa kumukulong tubig. Ayun. Ayun nga, yung jars, kung makikita nyo sa pictures, yung jars dapat po is 1/2 inches under water. Ayun po. So kung mapapansin nyo sa tubig, dapat po 1/2 yung ano niya sa air. Next naman is yung recommended time ng ating binoboil nating product o yung pinapreserve nating canning preservation. Yes, dapat alam din natin yung oras kung ano yung mapapreserve. Ayun. Okay, next naman is bakit ka pa ba mahalaga yung bean stem? So sa bean stem naman, ayun, tumutulong kasi ito na yung hangin sa loob is kapag lumalabas po kasi yung steam is ayun din po yung nagiging magandang dulot niya para din po mawala rin po yung mga bacteria or yung mga microorganism. Okay. So ayun lamang po. And next is yung yung pressure canning na banggit ko nga po kanina, yung sa bend stem for 10 minutes. So dapat naka-bend stem dapat siya. Okay? So sa bend stem, inaalis ito yung mga ayon. Nasabi ko nga yung required talaga siya para mailabas yung mga microorganism or yung mga bacteria. Okay, next is yung process at 10 to 15 minutes, diba? So ang process niya is dapat aabot siya ng 10 to 15 minutes para mas makasigurado rin tayo na yung ating pinapreserve is talagang meron siyang standard time para maluto yung pinapreserve nating canning pickles. Okay. So ayun, after naman natin pong maluto yung ating pinapreserve or yung ating preservation canning ng pickles. So ayun, ito naman po yung cooling and storage. So sa cooling storage, yung cool jars 12 to 24 hours. Ayun. And then next is check seals, 1 lids. Ayun. So check din natin yung ating yung lids or yung takip ng mismong jar natin, dahil possible, di ba, syempre nabanggit ko nga po kanina, the bubble air. So once po kasi may bukas po yung jar, magiging cause po siya ng pagkabulok o pagkasira ng ating pinapreserve na pickles. Next naman is yung label. Ayun, mahalaga rin po nalagyan din po natin ng label yung ating jar o yung ating can para at least po aware po yung consumer na kung yung product po yung product po is dapat po meron po siyang label para aware po si consumer na talagang maayos yung pagka-preserve ng pickles sa can. Okay. So yung ginawa nating preparation o yung procedure sa canned pickles is umaabot siya ng within 1 year, or yung mismong yung quality pa rin ng pickles is okay pa rin kasi yun yung ating best time or yung time frame ng preservation ng ating pickles. Okay. So safety reminders lang is yung use only tested receipts and adjust for altitude, and never use unappeals. And then ayun, mahalaga pa rin talaga na pinapreserve natin siya, and then tama yung process, yung time frame,
o yung syempre yung freshness din ng ating ipapreserve, para din maiwasan din po natin yung pagkabulok o pagkasira sa loob ng can. So ayun, dapat din po nating malaman kung yung procedure step by step para po maiwasan po natin yung pagkasira ng ating pinapreserve na pikas sa can. Ayun. Sana po may maintindihan po kayo. And then for the assignment and for the assessment, next week, please prepare kung ano yung mga natakal ko for today. Ayun. Thank you so much. Once again, my name is Denver Tawi and I'm your teacher for today. Bye-bye!